Na-experience namin sumakay sa Tesla taxi dito sa Abu Dhabi. Kaya tara mga mi, samahan niyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. So ayun na nga, itong vlog na to mga mi, medyo nagmukha kaming mga taong bundok na bumaba sa city. Kasi nung nakita nga namin na may dumaan na Tesla taxi sa harapan namin, ay pinara namin na agad ito. Actually, kakatapos lang namin kumain yan sa labas. Tapos pauwi na sana kami at ilang hakbang na lang sana ay nasa building na kami. Pero biglang ang dumaan yung Tesla at nagulat pa nga kami. Buti na lang na para namin agad at wala naman itong sakay. Sa totoo lang mga mi, mula nung dumating kami dito ng mga bata sa Abu Dhabi para magbakasyon, isa sa nilulook forward talaga namin ay may experience na makasakay sa isa sa mga ganito. Sinubukan ko nga rin dati na mag-book neto sa app at tumawag nga din ako sa taxi company at request ko pa nga na sana Tesla taxi yung ipadala nila. Ang kaso, hindi pala pwede yung ganon kasi kung ano lang daw yung nearby taxi, ayun talaga yung ma-assign sa'yo. Yes, alam ko, medyo OA pakinggan, pero excited talaga kami kasi hindi naman araw-araw ay nakakasakay sa Tesla. Kaya ngayong sinwerte kami mga mi, ginrab na talaga namin yung chance at pagpasok pa lang namin sa loob ay sobrang na-amaze na talaga agad kami kasi ibang-iba talaga yung feels niya compared sa normal na taxi. Ang tahimik niyan tumakbo na parang hindi mo mararamdaman na umaandar pala at yung mga bata todo tingin din sa loob kasi sobrang ganda ng loob at nung roof nito kasi glass siya. Tapos, ang laki ng screen sa gitna. Wala na nga rin pala itong dashboard kasi makikita na lahat ng information doon sa malaking screen sa gitna at makikita mo doon kung ilang percent na lang yung natitirang charge at kung gaano kabilis ng takbo ng sasakyan at pati na din yung ibang detalye habang bumabiyahe. Ang nakakabilib pa ay pinapakita rin sa screen yung mga sasakyan sa paligid at mga taong naglalakad at kahit mga pedestrian na tumatawid sa kalsada. Ang bait nga din ng taxi driver kasi ang sabi namin, iikot lang niya kami around sa kung saan niya kami pinick up kasi gusto nga lang talaga namin ma-experience sumakay nito. Habang bumabiyahe nga kami, nagkakwentuhan nga din kami ng driver at tinatanong ko nga siya sa mga features nito. So fully electric nga daw ito at ang sabi nga niya ay yung charging time lang daw netong sasakyan na 1 oras lang tapos makakabiyahe na daw siya ng around 400 kilometers. And after nga naming magpaikot around dito sa Navigate, bumaba na din kami at kahit maikling ikot lang yon, ang saya na namin kasi isa talaga to sa mga gusto naming matry. Sabi ko pa nga, parang ang bilis lang ng ikot namin, pero sulit na sulit naman kasi natupad din sa wakas yung isa sa mga nasa bucket list namin ng mga bata dito sa Abu Dhabi. Nagtatawanan pa nga kami ni Daddy kasi para kaming mga taong bumaba sa bundok kasi ang babaw talaga ng kasiyahan namin at nakakamanghalang kasi talaga pati Tesla ginagawang taxi dito. Isa kasi to sa mga sasakyang madalas nating napapanood na nakikita lang sa social media kaya nakakatuwang isipin na dito ay pwede mo lang itong mapara tulad ng ordinaryong taxi. Talagang yung mga suot namin, literal na pambahay lang. Tapos, halos kakagising lang namin yan. Kaya ganyan yung mga itsura namin. Anyway, mga mi, fast forward. Pagdating ng gabi, pumunta kami sa Karakib Outlet. Pero hindi ko nga lang sure kung saang branch ito. Parang sa May Hamdan or Electra yata to. Bibilhan kasi namin ng sapatos si Basti na pang araw-araw niya na pang practice sa basketball. At nabanggit ko nga sa inyo nung nakaraang vlog ko, mga mi, na tinetrain ni Daddy si Basti sa pagbabasketball habang nandito siya. At halos araw-araw nga pumupunta kami ng park para makapaglaro sila ng basketball. So pagpasok pa lang namin, ang dami na agad pagpipilian. Yung iba nga nakasale din. Kaya medyo natagalan din kami sa kakatingin at kakapili ng tamang pair na komportable at swak sa kanya at yung magugustuhan din niya syempre. Hinahayaan na rin kasi namin silang magdesisyon para sa sarili nila pagdating sa mga ganitong bagay, lalo na kung tungkol naman sa mga gamit na sila mismo ang gagamit sa araw-araw. Sumubok nga siya ng iba't ibang sapatos, pero itong isa na Under Armour yung pinaka nagustuhan niya, kaya kinuha na namin agad. And after nga mga mi, dumiretso naman kami sa park at ito yung park sa may ilalim ng tulay ng Al Reem at hinayaan nga lang din namin silang maglaro para mag-enjoy din sila. Sumaglit lang din kami dito mga mi kasi medyo nainip na rin agad sila at maliit lang kasi yung park at kakaunti lang yung pwedeng paglibangan, kaya pagkatapos nilang maglaro ng kaunti, nag-decide na rin kaming umuwi. Yun lang, Momshi, masalama!